So hi guys, welcome again to the Dreamer MD vlog. For today's video, our topic will be about the reality behind taking your maintenance medications or not. Hi, di naman ko mag-morning walking ba ko? High blood ka, Jod. High blood ka, o diabetic. So naamoy maintenance, no? Losartan, o metformin. Naku, makarubagod siya, o aton kidneys, and aton liver. Ang maintenance mo, dili jud siya maupay sa body ba? So if I were you, ay nako, mother, if I were you, stop ka na sa maintenance ni mo. My God! Nakita po natin dun sa short clip na ang ating Miss All-Knowing ay ina-advise niya ang isang patient na to take their maintenance medication. Ano ang maintenance medications? Pag sinabi nating maintenance medications, yun po ang binibigay na parang long-term or lifelong na mga medications para i-control ang mga sakit na meron ng isang tao. For example, ang mga hypertensive na tao or in the community, ang term nila dyan is ang mga high blood. Ang high blood, yun ang uncontrolled na pagtaas ng blood pressure. Ang cause niyan usually is inheritance, genetics, meron talaga familial. And then, aside from that, there are also other secondary causes na hindi ko may isa-isa dito. Kasi medyo in-depth na yon ating mga diabetics. So, ayun, mga comorbidities natin yun. Pag sinabi natin comorbidities, yon ang mga sakit na nangangailangan sila ng mga maintenance medications. So, ang isang gamot po, meron tayong sinasabing, to make it simple, meron tayong sinasabing wanted na effects at meron tayong sinasabing unwanted na effects. Ang wanted na effects natin, yun ang ini-expect natin na outcome mula sa gamot na yan. Like for example, ang mga high blood, ang mga hypertensive natin na mga patient, pag binigyan natin sila ng losartan or amlodipine or ng ibang antihypertensive medication, expected yan na ibababa ng gamot ang blood pressure ng taong iyon or ng pasyenteng iyon. Now, aside from the wanted effects, meron din tayong mga sinasabing unwanted effects. Yun na yung mga side effects natin. Pero, compare doon sa mga kinatatakutan mo po na side effects ng mga gamot na tinitake mo, I think mas nakakatakot ata na mag-develop tayo ng mga complications if hindi natin i-treat ang ating hypertension and diabetes. Ang pinaka-common na complication, although madami yan, ang uncontrolled na chronic hypertension, madami pong complications yan. Una, at ang pinaka-common is stroke. Ang dami-dami kong na-encounter na mga hypertensive patients na ini-stop ang maintenance medications, mag 2 to 3 months na hindi nag-take ng medications, nag-i-stroke. As example din sa mga diabetic patients natin. Sa mga diabetic, one complication din sa kanila, although madami din yan, hindi ko may isa-isa dito, is stroke. If you are taking these medications na wala ka namang problema sa atay, wala kang liver cirrhosis, wala kang hepatitis, kung okay naman ang kidneys mo, wala kang mga renal failure, it should not limit us in taking our maintenance medications. Compared again, doon sa mga kinatatakutan mong side effects, I think mas nakakatakot mag-develop ng stroke compared doon sa mga kinatatakutan natin na side effects. Takeaway message po natin talaga dito is, if you have questions and if you really want clarifications about your health, you can always seek consult. Magtanong po kayo sa inyong doktor kung ano ba talaga ang dapat gawin. Kasi instead na mag-dwell kayo doon sa thoughts ninyo na baka ganito, baka ganyan, mas nagli-lead pa siya ng mga malalalang problema. It's also a preventive measures para ma-prevent natin ang vast complications. Gusto po natin maiwasan at ibaba talaga ang cases po ng ating mga stroke kasi ang stroke, very preventable po talaga yan. It will really take to the compliance of the patient and intensive health education para po ma-prevent po natin ang pagdami ng cases po ng stroke
So, ayan po, that's the end of our video. Maraming salamat po sa nanonood at nagsusubaybay po sa aking mga vlogs. Let's pray for more na makagawa po tayo ng madaming relevant videos to help our patients and the people also in the community. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel and push the notification bell below for you to be notified of my future videos. So, ayun po, maraming salamat po sa lahat. Happy New Year to everyone and may God bless us all.